Hello mga Mars, kwentuhan tayo. I'm back. After 2 years ata yung nasundan yung una kong video. Anyway, pasensya na. This is Bethel, community nurse here in the UK, and I'm sharing you our life as a family, my life as a nurse para makatulong tayo sa mga families na papunta at nandito na sa UK. So, ang topic ko for today ay bullying in school. So, just a bit of a background. I came to the UK July 2022. After 3 months, nakasunod na yung family ko. So, yung family ko, yung partner ko, tapos yung dalawang anak ko, yung panganay ko is 14 na siya ngayon. Nung dumating siya, 11 turning 12. Tapos yung bunso ko, dumating siya dito, 1 year old lang siya mahigit. So, 3 na siya ngayon, 3 years old na siya. She's in nursery. So, ang topic ko is bullying kasi na-experience siya nung panganay ko, nung dumating siya dito. So, nung dumating siya, year 7 na siya, which is first year high school sa atin sa Pilipinas. So, most of her classmates, magkakaklase na sila sa primary, which is elementary sa atin. So, nung dumating siya, December, nag-start na yung klase, nasa bagong school siya, tapos foreigner pa siya, since tayo ang foreigner dito. So, ayun, andun lahat ng factors na talagang mabubuli siya sa isang community ng mga bata na hindi sanay pa makakita ng mga Asians. We are in a countryside, kumbaga nasa probinsya kami. 4 hours away from London, mga 3 to 4 hours away from London. Nasa border kami ng Wales and England. Small town lang talaga siya. Pag 5 o'clock, sarado na most of the stores. Aging ang population, parang nasa 11,000 lang ang tao dito sa town. Mas marami daw yung cows kesa sa sheep. Ay, hindi. Mas marami yung cows kesa sa mga tao. Mas marami din ang sheep kesa sa tao. Ano ba yan? Nung dumating yung anak ko sa school nila, parang ang Asians lang ay isang Pilipino, dalawang Indian. Basta super konti, as in super konti. Tapos karamihan ng mga estudyante, mga puti, mga white sila. So nung dumating siya, parang ang alam lang nilang Asian is Chinese. So yung mga unang weeks niya, ginaganon daw siya, yung gumaganon. Pag nasasalubong siya, tapos mga subtle racist statements na noong una hindi niya pinapansin. Pilipinas kasi hindi talaga siya nabully eh. So, parang first time niyang na-experience yung mga ganun. So, pag nag-share siya, sabi ko, wag mo nilang pansinin. Mas close sila ng daddy niya. So, doon talaga siya nag-share ng mga bagay-bagay na nangyayari sa school. Hanggang sa dumating ang point na um, alam niyo yung fork na kahoy kasi ano sila dito eh eco-friendly, so wala silang plastic na mga disposables. Kahoy siya, tapos ang ginawa is pinutol daw, tapos parang sinasaksak sa likod niya. So ako, sabi ko sa kanya, anak, medyo physical na yan, iba na yan ha, sabi ko. So sabi ko sa kanya, kausapin mo yung teacher nyo sa school kasi if hindi mo sila kakausapin, ako ang kakausap. Before noon, nakita ko yung medyo nag-iba talaga yung personality niya. Parang bigla siyang tumahimik. Tapos, naglalagi siya sa kwarto niya. Tapos, nagka-cut na siya sa skin niya, yung mga ganyan. Ang nakakakita kasi yung si daddy niya. Tapos, ayaw niyang sabihin sa akin kasi nga, baka kung anong gawin ko, ganyan. Or, basta, ang daming mga nangyari noon. Dumating sa point na iniisip ko na ibalik na lang siya sa Pilipinas if she's not coping. Um, Grabe. Anyway, nagtanong-tanong ako sa kanya. Sabi ko, anak, sino bang nang bubuli sa'yo? What are their names? Ganyan. Ang mga kwento niya kasi hindi tuloy-tuloy. So, magkukwento siya ng konti, tapos mawawala, tapos the next week may bullying na naman na mangyayari. Hindi naman kasi everyday na nangyayari. So, hanggang sa naapektuhan na ata siya emotionally, ganyan. Nag-start na yun nga, yung may mga cuts na siya sa skin niya. Tapos, syempre naapektuhan na ako nun kasi iba na yon, medyo seryoso na. So, yun, ayoko kasi siyang persahin na magkwento sa akin, alam mo yun, kasi baka mas lalong hindi magkwento. So,
Every day, pag dumadating siya from school, tinatanong ko siya na, how's school? Did you get bullied? Ganyan. So, magkukwento siya ng konti, aakyat na siya sa kwarto. Ganun yung nangyayari. Hanggang sa, um, nakuha ko yung mga names ng mga bully. Sabi ko, sino siya? So, meron kasi siyang friend na white. Ang pangalan is, ay, pwede ko bang sabihin? Sabihin na lang natin si I. Si I, parang naging best friend siya ng anak ko. Tapos si I, meron siyang brother-in-law na nag-school din sa school nila na a year older. Yun daw yung nambubuli sa kanya. So sabi ko sa kanya, anak, mamili ka ng friends mo. Kasi if I is not helping you, sabi ko, then she's not a good friend. She's not a friend at all. Dapat kasi if someone's bullying you, dapat pinagtatanggol ka ng friend mo, 'di ba? Eh kung hindi ka mapagtanggol ni ay dahil brother-in-law niya yung mismong nagbubuli sa she's not a friend at all. Tapos dumating nga yung point na uuwi siya na umiiyak siya, yung mga ganyan. Grabe, grabe mga Mars, as in sobrang stressful nung mga araw na yun. Tapos syempre ako affected ako since hindi naman tayo nakakaranas ng masyadong bullying noon nung mga batch natin kasi 1985 ako eh. So nung mga time natin parang nabubuli din ako for my skin color kasi considered morena ako sa atin. So maitim ganyan kamukha ni Pocahontas yung mga ganun. Pero hindi gano'n kaseryoso na katulad dito na uuwi siya laging umiiyak yung gano'n. So, hanggang sa, yun nga, kinausap ko siya, sabi ko, anak, your friend she's not a friend to you, she's not a true friend. Sabi ko, choose your friends kasi sila yung tutulong sa'yo pataas. Sabi ko, ganyan. Sabi ko, wala ka bang ibang friends? Ganyan, choose your friends. Siguro kailangan mong maghanap ng ibang mga kaibigan and you have to speak to your teachers, sabi ko. Kasi hindi matatapos ang bullying kung hindi malalaman ng mga teachers na nangbubully yung tao na yun, sabi ko. Ayun, so Wednesday yon, tandang-tanda ko. Wednesday, karon siya ng lakas ng loob para kausapin yung principal nila about the bullying. Good thing, meron siyang mga kaibigan na yung Indian friends niya, magkapatid. Mabait yung mga yun, sobra. Nung dumating siya, isa yun sa mga kumakausap sa kanya palagi. So, nung kinausap niya yung principal, bago mag-start yung klase nila, ang sumama sa kanya yung dalawang Indian friends niya, si A tsaka si A, kasi magkapatid, year year 7 and 8. Oo. Tapos si E, siya na yung pinaka-best friend niya ngayon. So si E, si A and si A, sumama kay anak ko para kausapin yung principal tungkol sa bullying nga. Tapos, after nun, medyo lumayo na siya kay I dun sa previous niya na friend. Tapos ngayon, parang okay na siya. Super okay na niya. Marami na siyang barkada. Ayun, nung mga time na yon, nag-try ako mag-post sa TikTok kasi medyo active ako sa TikTok. Ang hindi ko nagustuhan, alam niyo ba mga Mars? Ang hindi ko nagustuhan, grabe. May mga mommies doon na nag-reply na, yung anak ko hindi naman siya nabubuli sa school, blah blah blah. I mean, why would you invalidate my feelings, yung feelings ng anak ko? Since hindi nabubuli yung anak mo, maswerte kayo. Pero yung anak ko, nabubuli siya, umuuwi siya everyday na umiiyak. So parang hindi ko maintindihan yung mga mommies doon na mga Pilipina. Nakakainis. Hanggang ngayon nainis ako pag naalala ko. Anyway, sasabihin nila na, yung anak ko hindi naman nabully sa school, ganyan. Oh, good for you. Hindi nabully yung anak mo. Yung anak ko nabubully. To the point na nagka-cut na siya ng sarili niya. Tapos sasabihin mo sa akin na parang hindi naman totoo, hindi naman ganyan sa UK. Come on, girl! Mommy! Wake up! Hindi lahat ng sitwasyon is kasing ganda ng sitwasyon mo. Sabi pa nung isa, taga Scotland daw siya, tapos mas countryside sila, blah blah blah, wala naman daw ganun. Good for you, mami! Sobrang swerte mo, pero kami, nabubuli yung anak ko. Don't invalidate our feelings just because you're not feeling the same way, di ba? Just because you're not in the situation, hindi na totoo yung nararamdaman namin. Hindi na totoo na nangyayari. It is happening. It is happening. Bullying here sa UK, it is happening. Mommy, wake up. Hindi man sa lahat, pero nangyayari siya.
Anyway, grabeng gigil ko, 'di ba? Siguro ang ma-advice ko sa mga mommies na may mga anak na nabubuli sa school, um, makinig kayo sa kanila. Number one, pakinggan niyo kung ano yung sinasabi nila. Huwag niyong i-invalidate. Kasi 'pag in-invalidate niyo, mafe-feel nila na wala silang kadamay dito sa bahay, which is dapat ang kakampi niya, ang number one na kakampi niya is tayo. Tayo ang number one na kakampi dapat ng mga anak natin. So 'pag sinabi nila na, "Mommy, nabubully ako sa school," listen, mag-ano kayo, everyday tanungin niyo, "So what happened in school? How's school?" Ganyan. Ayun, pakinggan niyo kung anong sinasabi. Kahit mga subtle lang na mga kwento, dapat attentive kayo. Ako, nagwo-work ako, night shift ako eh. Kasi nag-apply ako for flexible hours. So, lagi akong nasa night shift. So, kahit nasa night shift ako, pagdating ng anak ko ng 3:30 ng hapon, I always make sure na tinatanong ko siya kung anong nangyari sa school. Ayun. Tapos, number two is, um, dapat kayo yung lakas ng loob ng anak nyo. Halimbawa, yun, yung anak ko, nung sinabi ko sa kanya na pag hindi mo kinausap yung principal, ako ang kakausap. So, parang alam niya na pag ako kumausap, dadalhin ko yung mga barkada ko dito ng mga Pilipina din na mas hysterical pa sa akin. Ayun, kaya kinausap na niya. So, parang lumakas yung loob niya kasi alam niya na pag hindi siya pinakinggan ng principal is pupunta kami. Ready na nga kami actually na abangan yung ano, yung nambubuli sa kanya. Abangan namin, sabi nung kaibigan ko na Pilipina din, ka-work ko. Sabi niya, "Te, abangan na natin yan dun sa kanto." Sabi ko, "Wait lang, pakausap natin." Kasi baka naman magawa ng paraan, di ba? Yun. Tapos, pangatlo, syempre, laging mag-pray. Lagi kayong mag-bonding as family. Kami, nagpe-pray kami palagi sa gabi ng thank you Lord for the food. Yung mga ganun lang, magti-thank you lang. Tapos, we always make sure na at least once a month, lalabas kami. Like, pupunta kami ng London, pupunta kami Birmingham, Cardiff, yung mga major cities na may mga universities. Kasi, dito walang masyadong building. As in, mas maraming farm kaysa sa buildings. Pero pag pumunta kami ng town, yung anak ko talagang, wow, mommy, ganyan. Parang, kasi lumaki kami sa Manila eh. Manila ako lumaki. Tapos siya din, pinalaki ko na rin siya sa Manila. So, sanay kami na maraming tao. Tapos pagdating dito, nasa probinsya kami. So, pag pumupunta kami ng major cities, yun, lagi ko sinasabi sa kanya na, anak, this is your life. After high school, pupunta ka ng uni, dito ka mag-aaral, hindi lang yung taon natin ang buhay mo, magiging buhay mo. You have the world in front of you na magiging playground mo. Kumbaga, you can do everything that you want. You can be whatever you want to be. Huwag mong isipin na hanggang dun ka lang sa taon natin. There's a whole world in front of you. Huwag mong ilimit yung sarili mo sa mga bagay na nararanasan mo lang sa taon natin. Yun. Kaya, ayun, magastos lang. Pero, at least 'no, yung mental health ng anak ko, ako din kailangan ko din minsan ng gano'n, yung makahinga ka ba na hindi lang para ka kasi kaming nasa small town lang na hanggang dito na lang ba kami, so we always travel. Nung una kahit wala pa kaming sasakyan, nagta-travel na talaga kami by train. Masuwerte kami kasi may train station kami dito malapit. 2 minutes walk lang from our house. Pero nung nagkasasakyan kami, yun, mas madami na kaming napuntahan na mga lugar para makita ng anak ko na sa mga major cities maraming Asians, marami siyang kamuka. Hindi na nagma-matter yung color ng skin niya, yung ganun ng mata niya. Meron pa ako narinig sa kanya na why are they treating me like this because of my skin color, which is sobrang sakit sa akin syempre kasi dinala ko sila dito for a better future, kaso parang alam mo yun, um, hindi ko expected na mangyayari sa kanya kasi maganda siyang bata, matalino siya, achiever siya, friendly siyang bata. Sa Pilipinas marami siyang kaibigan simula kinder prep hanggang grade 6 nung umalis kami sa Pilipinas. Yun, hindi ko expected na mararanasan niya dito. Siguro, things would have been different if nasa major city kami, not in a countryside. Pero, sabi din naman ng mga ibang mommies doon sa TikTok ko na maraming nag-comment, kahit sa London may mga bullying din. Although, um,
mas less siguro kasi mas maraming Pilipino doon. Dito kasi ilan lang kaming Filipino families. Lalo nung dumating kami ng 2022, dalawa lang kaming Filipino family dito. Actually, tatlo. Ayun, tatlo ata. Kung may mga questions kayo about bullying sa school, kung anong maitutulong ko, just comment down below. Or mag-message kayo sa akin sa TikTok. Follow niyo ako sa TikTok. Mas active ako doon kaysa dito sa YouTube. Ayun, let's help each other out. I'll try to post another video again kung anong topic natin, kung gusto niyo ng ibang topic. I'll talk about yung work ni hobby sa next video para naman makatulong tayo sa mga dependents dyan. Alam ko napakahirap na maghanap ng trabaho yung ibang mga dependents kasi nga iba yung work sa Pilipinas tsaka dito. Alright? Bye! See you later!